Third World Cinema Club. Welcome to Hi. a very special episode, Hello. another special episode of Third World Cinema Club. You're here with me, Princess Kinok of Film Police Reviews. Later on, we'll be joined by John Tawasil, who's currently doing his errands. And I have here three special guests who started a very unique and cute animation studio. And so we're going to discuss their current, their latest show ba tawag dun? Ayun. So please introduce yourselves. Let's start with you, Dwayne. Okay. Dwayne Baltazar, ako po ang, ano ba ako? Creative producer sa studio no Neko. And with me is my husband. Yeah, ako si Patrick Capura. Ako yung director and producer. Siya yung head. Pinaka-head. Ako aura lang ako. Kahit nasa basa. And go, Mark. Hello po. Ako si Raywin, yung nagsulat kasama nila Pat for the Pet Rangers. All right, great. So this is Studio Nonego, and we have here John Tawasil. Go ahead, John. Hello, this is John Tawasil from Present Confusion. Yay! Yes, kompleto na tayo. Okay, so ayun. So let's start muna sa Studio Nonego. Can you guys tell us how or paano nagsimula ang Studio Nonego? Nagsimula ang studio ng Nego kasi I think around 2017, a year before kami nagkaroon ng actual project. Register lang kami kasi gusto namin magbayad ng tax. Kasi freelancers nga kami. But then after a year, ayun, nangyari yung I1. Pero ayun nga, ano ba yung studio ng Nego? South-based animation studio. South-based, so may emphasis doon. Kasi ang dami-daming artist dito sa South. Ay hirapan sila puntang Ortigas kasi 2 to 3 hours yung biyahe nila. So, ayun. Yun yung champion natin. And studio ng Nego kasi plus medyo tunog siyang Japanese. Doon galing yung name. Yung Nonego is Non-ego. 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 Kaya Nonego. Yes. Okay, so parang out of frustration nyo sa since yun nga, lahat ng animation studios nasa parang gitna ng Metro Manila, ganun. And then, of Hindi course, naman para at least medyo diverse. Oo. Parang hindi naman frustrations siguro. More on, we felt the need na kailangan talaga ng work sa South. Tapos ang daming artist dito sa South. Pero yun nga, kami yung lumuluwas, kami yung nag-a-adjust. So parang lahat ng hinire namin talaga from the very start, mga South-based na I Kasi see. bago yung project, iniisip na rin natin kung makikisik tayo sa QC. And Ayan. ayun, Okay. So, how about you, John? Meron ka bang question about Yun. Studio Doon Nonego? sa nakapanood na ako ng 2 episode ng Jet and the Pet Rangers. Yay! Na-enjoy ko na, ma-enjoy naman siya, maganda siya. Ang tanong ko, I guess, ano yung mga nasabi nyo na parang gusto nyo Japanese sounding yung name ng company nyo? Meron din ba kayong ganong similar influences para sa show mismo dito sa Jet and the Pet Rangers? The show mismo, actually, parang wala eh. Wala kaming in-infuse na anything na Japanese. Kasi alam namin na yung hinihingi sa amin, hindi naman kailangan ganun. It's more on Western influences nga eh. For the longest time kasi ang Pilipinas is parang outsourcing parang dito ina-outsource yung mga animation projects from Canada, from US. So mostly it's like parang Saturday morning cartoons, kung familiar with that. Parang yung mga Cartoon Network-ish, Nickelodeon-ish. Ngayon kung tatanungin kung yung Nonego may influence pa siya ng Japan. Ako personal favorite ko Satoshi. Pero chef dyan pa rin si Hayao Miyazaki. Ay, sa akin, ano yung sige. concept nyo or paano nyo na-conceptualize si Jet and the Pet Rangers? Kasi medyo reminiscent siya for me
ng Cartoon Network na cartoons? Naalala ko kasi yung nag-pitch kami sa I Want before. Sabay kami ni Dwayne. Tapos yung pinipitch mo ng time na yan is past present. May past present siya. Tapos ako parang, yung isa, nag-green light din. Pero hindi ko siya nagagawa ngayon. Pero mas, yun talaga yung something na, yun talaga yung conceptualize namin originally. Yun yung gusto namin. So, nag-isip kami last minute ng isa pang pwedeng gawin na mas madaling sa isang konsepto namin. Mas madaling gawin in terms of logistics, of budget. Ang nangyari, nakagawa kami ng something na parang Wonder Pets. So, parang love na love namin yung Wonder Pets. Kasi ang very childlike, kasi ang ganda ng dubbing, ang ganda ng lahat, ang ganda ng visuals, dahil very organic. Feeling kalaro. Or what if magkaroon siya ng mga pets, house pets. Total, di ba? Parang sino bang walang manok sa probinsya. So, yun, nangyari na lang siya hanggang sa nabuo. Kaya pala parang very down to earth yung characters. Like, yun nga, si Chang Manok, tapos si Gigi Goatsfish, tapos Silixi. si Lixie, yun. Ang cute. Tapos si Jet. Okay. Actually, medyo timely yung first episode eh. Mm-mm. Ayoko i-spoil pero basta maganda yung ini-impart niyang lesson sa mga bata. Tapos yun nga, nung sinusulat nyo ba yung episode, did you consult with mga teachers, mga educational people, I kung paano think siya gawin? Raywin, ano ka, di ba? May sinulat kang children book. Yes. Okay. Ray, kaklase ko sa Ricky Lee script writing workshop. Tapos tinap namin siya kasi children's book author siya. So, mas alam niyo yung boses talaga ng mga kids. Tapos very careful siya kung paano ilalatag yung mundo, paano kakausapin yung mga bata. Go, Ray. Bali, dun sa mga episodes na ginawa namin, nag-identify kami ng iba't ibang mga values kasi isa naman sa pinakamahalagang characteristic ng children's content is value-centric pa rin siya. Dapat nagtuturo pa rin yun ng pag-asa, ng kabutihan. So ginawa namin, nag-plot kami ng iba't ibang mga values. Tapos around the values din kami nag-develop ng nag-assign kami ng hayop per values para mag-develop ng story. Ayun. Nagustuhan namin particularly yung yung kambal na dog. Siguro kasi yun sa pamangkin ko, may kambal kami ng mami niya. So parang kaya sabi niya favorite daw niyang episode yun kasi siguro pag nag-aaway kami gano'n. Siya rin kasi mediator gano'n. So parang ganap na ganap niya si Jet gano'n. So spoiler alert yun, may part doon na may 2 dogs. So yun. So yun din, parang natuwa ako kasi sabi ko, ang careful naman nito magsulat. Kasi, ayun nga, siguro, hindi naman nasanay ako kay Dwayne na dark yung themes. Pero, ayun, paano yung approach nyo, kumbaga, as a collaborative effort na i-tackle yung ganong insights sa mga bata? Yeah, actually, sobrang careful din talaga. Meron din kami kinonsult na veterinarian para sa sensibilities ng mga hayop kung tama ba yun or baka pwede bang mangyari yun sa hayop. Kasi kahit na pinupush namin yung pagiging imaginative, syempre may mga border pa rin yun na dapat careful kasi baka kapitan ng mga bata. And yun yung isa request ng mga bosses namin. Make sure na hindi yung tao yung mag-i-inflict dun sa, hindi si Jet yung mag-i-inflict ng something sa hayop. Parang ganon. Kasi ayaw nila na parang gawin din siya ng bata kasi baka gayahin. So kung manonotice sa halos lahat ng episode, parang yung mga hayop yung gumagawa ng tulong, umuutos lang si Jet. Parang ganon. Parang bawal kasi ma-encourage yung bata like buhusan ng tubig or something. Oo nga. Tsaka, pero since 7 episodes lang siya, even before, or, kahit may quarantine, ganyan, may plans ba kayo na
create ng season 2 ng Jet and the Pet Rangers? Parang nakasalalay siya kung ano yung kalalabasan, kung ano yung paano siya tinanggap. Response. Yung reaction doon sa Oh. oo, kasi syempre i-consider natin yung mga boses and producers, is it worth making? So at siguro ganun, if they find na may siya, if siguro gagawan. Sa I Want, parang pikit mata talaga silang nag-dive. Kasi nung pinipitch namin siya, nabanggit namin na, napapansin namin na wala nang ginagawang children's content dito sa Pilipinas. One, kasi parang kahit yung mga children's show in terms of like live, na mga kunyari, balik tayo sa Hiraya Manuwari or something. Ngayon kasi nahihirapan sila talagang gumawa for kids kasi yung mga batang artista ganyan, protected sila ng DOLE. Oo. Yan, yung mga ganun na silang rules ngayon. So parang ang hirap kunin yung mga batang artista, gumawa ng children's content, all the more gumawa ng parang para sa kanila. Tapos lahat ng bagets ngayon, ang go-to nila, Netflix or Cartoon Network, pero wala talaga yung channel. So parang ang sinabi namin nung while teaching ay sana makagawa ulit tayo ng sariling sa atin. Parang ganun. Tapos nag-agree naman sila doon na meron ng need to tell stories para sa mga batang Pinoy. Parang yun yung sa akin. Oo. Parang sabi mo about dun sa labels. Kasi pag nag-shoot ka, di ba, obviously, tagal setup and everything. With this project, parang meron tayong mga kids para mas talaga. Si Gigi. So like Gigi, si Jubel, pag every time nag-record ko sa amin ng episode, around 1 Si hour Gigi ba ay bata? Si Hazel? Yes. Ang cute. Oh, bebe. Marami Bata. yung kay Chico Ron. Yung artista naman talaga si Gigi. Parang ano lang siya, 7, 8 years. Oh, 7 Siya or yung- 8 lang siya. Oo, siya yung pinakabata na voice talent. I Kasi see. Oo. si Jet, si GM Canlas naman, kung ibawak ano ko na, di ba parang nahirapan na kami sa recording kay Jet kasi sa latter episode. latter episode, nagbe-break na yung voice niya. Oo, may isang episode na sabi ko, nagbinata si Jet. Pero okay lang, hindi naman halata ng bata. Continuous Ang lang. bilis niya tapos yung process namin of recording, hindi siya sunod-sunod. Malayo yung gap. So parang doon sa mga latter episodes, mga part na kailangan kaming i-record ulit. And like, let's say, ni-record niya nung November, record niya nung February, ibang-iba na yung process. Tsaka so, di ba si Dylan, si Lixie. So si Hazel yung pinakabata. Pero si Chang Manok. Si Jewel. Si Chang Manok, si Hazel, parang veteran voice actress na rin siya. Okay. Hindi ko lang sure kung anong mga voices mga dinob niya, pero kasi meron kaming isang talent like si Jeff Tanes na medyo matagal na rin talaga siya sa voice recording sa Ducky. Tapos siya yung nag-boses kay Goku. So parang may mga ganun kaming talent na minsan pumapasok. Ay, ako yung nag-boses kay Gon sa Hunter x Hunter. Kung familiar lang kayo sa so, oo. Paano nyo pala in-audition yung mga voice talents nyo for una dun sa 4 main tapos yung yung supporting na characters? Well, karamihan talaga well lahat announcement sa Facebook like postings talaga tapos ayun marami namang nag-a-apply for that. Doon din namin nakilala Tapos ang process ay mamimili kami ng gusto namin tapos ibabato namin sa mga bosses, ganyan, sa mga boss namin from Taiwan. Tapos pag may gusto sila, consider namin, pero pag talagang gusto din namin, lalaban namin siya. Ilalaban. Kailangan justify kung bakit yun talaga yung gusto namin. Pero ayun, kailangan laging may heads up yung bosses namin sa I-Want. Especially dahil first time nilang gagawa din ng animation na hindi sila alam yung process na
Tapos sa animation na baliktad. Parang you do editing, Now, restart. Ang cute. So, paano naman yung animation? Like, gaano siya katagal yung process per episode? Mula per sa episode, pag-drawing, tapos ilang artists yung kinukuha nyo for a particular episode ba? Or as a whole na siya na ano? per episode, siguro safe na sabihin between 5 to 7 to 6 months. Kasi 1.5 year na ginawa yung buong project. Project. Oh. 1.5 year siya. Parang may mga, yung 7 episodes na yun, nag-overlap sa isa't isa. So parang siguro, we do parang after matapos yung isang buwan, in terms sa number ng staff, parang nasa 9 sa in-house. 9 yung pasok sa studio every day. So ito yung mga ayun 9 to 5. Tapos meron kami mga freelancers like si Raywin. Sorry po, ano po yun? Dancers? Freelancer, Freelancer, sorry. Gusto ko ba freelancer sa studio? Pantanggal boredom ba yun? Freelancers. Okay. Freelancers namin, animators yun. Mostly work from home sila, siguro mga around 8 10. Depende sa availability. Very strict kami about that kasi medyo yung resources nga namin medyo. So, siguro lahat nasa tayo 20 20 animators po. artist. May Iba artist. yun. May animator, may background painter, may layout artist, yung mga ganyan. May character design. Ay, ang saya. Yung sa ano pala, sa editing process, sa studio no Nego din siya or kumuha kayo nag-outsource kayo ng parang third party na tutulong sa like sa music or Pinaka-outsource lang namin ay music. Sila Miko sa Wapak tsaka Calvo. Na sobrang galing sa music. So, yun lang yung pinaka-outsource namin plus yung animators na freelancers. Parang ganyan. Saka yung layout and BG. Pero the rest talaga, may in-house editor din kami. Parang ganun. So, lahat amin. Oo, ay gusto ko i-commend yung music kasi talagang kahit yung sa mga beams, tapos yung laser beam, tapos yung segway, ganun. Ang galing Parang starting out, malinaw si kay Dwayne. Siyempre si Dwayne yung may experience working with sound people talaga. Parang sa kanya na kailangan magaling yung sound department. So parang ayun. Kasi yung Wapak, matagal ko na silang gustong kunin sa pelikula. Parang gano'n. So, alam ko kung gaano sila, narinig ko kung gaano sila kagaling. Tapos I've worked with Lena naman before. So parang ayun. Sa past present siya naman yung music. Parang nung nagkaroon ng chance na kumuha ng sound, ay, yun nga, galing sila. Tapos na-excite sila. Tsaka si Nico kasi din yung Wapak yung gumagawa sila amin. Yeah. So, may animation experience. Parang ayaw natin So, sobrang laking part na sa anime. maganda nga yung sound niya. How about you, John? May extra ka pang questions about pet? Ako natanong mo na yung gusto kong itanong sana yung casting process, yung editing process. I guess yung ito na lang siguro. Yung ang Pilipinas, meron tayong medyo konti yung history natin in terms of mga animated features dahil din expensive mag-animate. Pero I think ngayon mas madali na kasi medyo streamlined yung process, nagagawa na sa computer instead na dati dinodrawing mo pa yun isa-isa. Anong siguro forecast nyo sa future ng Filipino animation, not just for kids pero for all ages? Well, parang the best time na gumawa ng animation is ngayon talaga. May mga nakikita
ako ng mga ibang studio na hindi pa natin naririnig about na gumagawa ng mga short like mga short promos. Merong may animation studio named White Fang na gumawa sila ng promo for this with director, and ang ganda nung gawa nila. Sila yung gumagawa nung, if familiar kayo with Combatron. Alam mo yung Combatron. Combatron? Ah, Sila yung gumawa ng mga short parang episodes, fan episodes ng Combatron. Tapos yung animator nila, I think meron animator AAA games na ginagawa sa Japan. Parang ang ganda ng mga gawa nila, 3D yung gamit nila. So parang hinihintay ko na lang din na makapag sila with something like an IP. Well, si Avid, is naman na ang dami din nilang ginagawa, short or feature. And parang medyo matagal din yung process nila, matagal yung productions nila, which is good. Kasi yun yung isang challenge habang ginagawa namin yung Pet Rangers, paano natin gagawa ng mabilis. Yung binigyan kami ng budget, dapat within 3 months may makita kagad yung client to assure them na worth it yung paglabas nila ng pera. So medyo challenging yun for the studio. Medyo nag-ramp up yung schedule namin and everything. So ayun, nakakatuwa na very for me personally sobrang bright niya. Ang kailangan na lang natin hintayin yung sugal ng mga local producers. Yun yung Oo nga eh. Yun talagang kailangan eh, no? Yung parang mag-invest yung mga tao into the to the project. Mag-risk sila kasi yung, sobrang risky talaga na bet. Parang nagigets mo kung bakit. Nagigets ko naman kung bakit ako yung mga producer. One, kung mahal nga niya. Two, sobrang tagal niyang gawin. If you want to come up with something like Ghibli or yung mga ganung it really takes time. Pero parang talaga ng matapang na producer. Kung gusto natin yumabong pa yung animation dito sa Pinas na sarili kailangan nila mag-risk para ma-develop yung industry. Pero kung titignan naman natin, it's working naman for other countries. Siyempre, very obvious na yung yung China, multi-billion industry na rin siya sa in China. So kailangan lang talagang may sumunod. Ayan. Plus din, parang i-ano ko na lang din na ang daming animation studio sa Pilipinas. Pero parang ang ginagawa natin ay nagpapagalaw lang. Pagalaw lang tayo, pero hindi sa atin istorya, hindi tayo may parang gusto natin na parang out there, kailangan natin mag-start na creative space. Tsaka mag-start tayo from ground up na lang. Parang hindi lang. Kung magagaling na animator lang, ang dami din talaga. Kung gusto nating mas umunlad yung animation dito sa Pilipinas, kailangan natin mag-start na telling our own stories din. Kasi kung animation lang din, ang dami talaga magagaling na animation. Yun nga, nagpapagalaw lang tayo. Hindi tayo nagkukwento ng nating kwento. So, mas okay sana i-encourage na talaga, about time na from scratch yung mga studios natin or magsulputan yung mga studios, tell our own story lang basta magalawin. Kasi wala nang question magaling na tayo magpagalang. Kaya na natin. Pero kaya ba natin mag-tell ng story? So, meron ba kayong mga plans to create upcoming features, feature-length na animation, ganun? Feature, meron talaga yun yung natin actually. Ng feature. We're pitching din, kaso yun nga, hindi siya madali. Kasi, sabi mong feature, ang usapan dyan, mga 3 taon na nagawaan. At the very least. So, ang 3 taon nagawaan, so 3 taong budget. So, it's not easy. Hindi pa siya ganun ka-feasible at the moment. So, ngayon, paano namin siya makukumbinsi? Yun lagi, yung tanong namin. Gusto namin, pero asa pa yung pera? Oo nga. Pero at least, if ever mag-extend yung quarantine, since mostly dun sa
gumawa nitong Jet and the Pet Rangers is work from home, sana yung producers ma-realize nila na may potential kasi at least hindi na kailangan maglabas ng tao. Yes, yun nga. Actually, yun nga, yun din yung isang parang, okay, nilalaban na pag-animation, kayang-kaya sa bahay. Mm-mm. Diba? Parang yung risk, parang, pero sana, naghahanap kami ng mapera at baliw na produce. Oo. So, may mga ganong plans, tsaka to sustain yung studio, di ba? Kasi may naumpisahan na din kami, may mga kasama na din kami dito. So, sayang, per project lang sila, kung biglang mawawala sila, parang Oo. ganon. So, ayun. Parang, malaki, parang nagsisimula pa lang yung Saka sayang lagi kong sinasabi, yung ang daming kwento na pwedeng gawin sa So, na-stretch niya yung possibility. So, gusto ko siyang mangyari dito. Like sana, lang sa animation, sana pwedeng kwento. Like, ang daming pwedeng i-even sa animation, even sa live. The way sa proseso, sa pagkwento, and anong klaseng kwento. So, yun lang. Kaya sana, ayun, may pa siya. Para magkaroon lang ng diversity sa mga kwento na. Okay, so wala naman akong further questions. How about you, John? Okay na ako. Okay. Before we go na lang, ano na lang yung share nyo favorite episodes nyo personally from Jet and the Pet Rangers? Let's start Tayo natin si Ray. Kasi naman, Oo. Ikaw muna, Ray. Kung pinag-uusapan namin ni Lapat yun, actually marami naman kaming mga parang favorite din talaga sa episodes. Pero isa sa mga favorite ko, yung top 3 ko na episode, one is yung Alitap-Tap, yung itim na kuting, saka yung pig. Ayun. Okay. Yung ibiig sa langit. Pati okay. yung pagkaka-craft nung yung sa Alitap-Tap kasi ang ganda nung magic nung nung episode na yun yung effect nung episode. Sa biig kasi yung ang ganda, gustuhan ko yung yung arc kasi kompleto yung arc nung mismong character nung baboy. Pati yung yung paglalagay ng music, sikit noon, sobrang cute talaga. Ayun. How about you, Dwayne? Ako parang isa sa mga bagay na proudest din ako sa lahat ng ginawa namin ay kung mapapansin lahat ng episodes, parang may puso, may kurot talaga siya. Galing kasi ni Raywin eh. Ayun. Parang ako personal favorites ko siguro si yun, yung biik, yung dalawang magkapatid na nag-aaway, yung aso. At saka, ano pa ba yung sinabi? May top 3 na ako eh. Yung biik, yung kambal, at saka Yung sipot. si Pot-Pot. Kasi si Pot-Pot yung putol. May Nakakayak na yun. Ikaw, Pat, ano yung personal favorite mo? Iba kasi yung categories ko eh. Kasi technical siya. Mas pantayang mahalaga sa akin yung technical eh. Kailangan makahanap ako ng balance dun sa story at technical. And para sa akin, yung pinaka superior na episode in terms of technicals is yung last, yung act. Yun, kasi yun yung time na parang nahihit na ng animators yung style nila compared sa first episode. Yung Top last. 3 lang. Top 3. Kailangan top 3. Black Cat, Vicky Biik, and yung at top. Okay. Okay. How about you, John? Dun sa dalawang episodes, alin dun ang pinaka-favorite mo? Well, actually gusto ko silang pareho for different reasons. Yun nga, gaya nga ng sabi ko doon sa una, very timely yung yung message niya. Kasi basta panoorin niyo na lang, ayoko ang i-spoil. Okay. yung pangalawa naman, yun nga medyo emotional nga eh kasi ayun, parang nagtuturo siya paano kayo magbate, magkaintindihan kayo. Yes. Yung para sa akin, tatanong ko na lang yung consultant ko dito. Aliko dito. Anong favorite mo dun sa
Jet and the Pet Rangers. Pinaka-favorite mong episode. Diga. Sabi mo hello. Hello. Hi. Anong favorite mong episode sa Jet and the Pet Rangers? Gusto ko yung yung may monster kuting. Si Monster. Ayun. So, yung dalawang aso din. Ako gusto ko rin si Potpot. Tsaka yung dalawang asong magkapatid. Kasi, maganda yung pagkakabalance out nung yung problem nila. Tapos, paano nila na-resolve. Yes. Tsaka yung kay Potpot. Kasi parang masyado siyang malalim. Para sa bata. Pero, yung in a way na naiintindihan niya na, ganun pala mag-forgive. Ganun. So, ayun. Yan. So, ayun po. Thank you po sa pagpapa-unlock ng aming invitasyon. Thank you rin. Salamat. Thank you po. So, Salamat that's for doing this. Oh, you're welcome. Salamat, See you guys again guys. after EQ. Kita-kits. Kasi parang Ingat kayo. Ingat din kayo. Kami nagpapasalamat kami from Studio Nunego kasi we need all the help that we can get to getting the word out there dahil nga na lock up kami, hindi kami makapag-marketing ng mahusay. So, internet is the way to go. So, ang laking tulong sa amin ng Third World Cinema Club for doing this. Salamat! Thank you po. Welcome. Salamat po. Ingat po kayo dyan. Ingat kayong lahat. Thank you. Bye. Bye. Bye.